Samantala, abot po sa 60,000 pisong halaga ng mga iligal na paputok ang nakumpiska ng mga pulis sa San Fernando, Pampanga. Arestado sa operasyon ang 2 lalaki na umano'y nagbebenta online ng mga paputok. Detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar? Ali, sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng otoridad, patuloy pa rin silang nakakahuli nitong mga individual na nagbebenta ng paputok online. Ayon sa otoridad, legal man o illegal yung ibinibenta mong paputok ay bawal yan na ibenta online. Isa-isang ikinarga ng lalaking ito sa sasakyan ng buyer ang kahon-kahon na paputok. Ang hindi niya alam, pulis na pala ang kanyang katransaksyon. Nang may abot na ang bayad, dito na nagbigay ng hudyat ang pulis sa kanyang mga kasamahan. Arestado ang 2 sospek na sina alias Rico na isang tricycle driver at alias Chris na isang delivery driver na parehong taga Makati City. Well, yung mga nahuli naman natin ay nagbebenta sila ng mga firecrackers na pinagbabawal, no? Through the different social media platforms. No? So doon natin tuklasan at sa ating pagbili ay doon naman napagalaman natin na talagang meron silang mga binibenta ng mga paputok. Nakumpiska sa kanila ang 15 rim ng plapla, 10 bundles ng kabase, 27 piraso ng giant atomic bomb at 174 na piraso ng small atomic bomb na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Nasa kustodiya na ng ACG sa Region 3 ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7183. Ayon sa ACG, 208 online account sa iba't ibang platforms na nagbebenta ng paputok ang kanilang binabantayan, kung saan 115 dito ang na-takedown na, habang 73 pa ang aktibo. Siguro manood na lang po tayo roon ng mga New Year's countdown. Merong mga fireworks naman doon at iwasan na po natin magbenta ng mga paputok online dahil nandito yung ating mga kapulisan patuloy na nagmumonitor at magsasagawa ng operation. Mula December 6, 9 na sospek na nagbebenta ng paputok online ang naaresto na ng ACG, kung saan higit sa 70,000 pisong halaga ng paputok ang kanilang nakumpiska. Ali, bukod sa mga paputok, mahigpit din na binabantayan ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group yung account nito mga vlogger na nagpo-post ng video tutorial sa paggawa ng boga na nakaka-impluwensya ngayon sa maraming bata. Pinag-aaralan ng otoridad ngayon kung ano yung mga kaso na posibleng isampa sa kanila at kung maaari bang ipa-take down yung kanilang mga nakapost na video sa YouTube. Ali? Oo nga, Mar, karamihan daw dito sa mga firecracker-related injuries sanhi ng boga. At yung binabanggit mo nga na may mga do-it-yourself mga tutorial kung paano gumawa ng sarili mong boga at yun ay mapanganib. Mabanggit ko lang yun. Pero itong hinuhuli, sabi mo nga kanina, kahit legal pa yung ibinibentang paputok, no? Kasi naglista lamang ang PNP na I think 20 no? Na ito yung mga illegal, 20 yan, paputok na yan. Ngayon, kung ang pagbebenta basta online, bawal kahit legal pa yung firecracker na kanilang binebenta. Tama, Mar? Yes, Ali, bawal yung ganyan transaksyon, no? Lalo kahit ang sabi nga kahit illegal o legal yung mga paputok na yung mga klase ng paputok na ipinakikita at ibinebenta mo, bawal yan. Dahil yung pag-transport niyan mula doon sa pinanggalingan mo papunta doon sa buyer mo, bawal yan sa batas. At isa pa, karamihan daw sa mga nagbebenta ng ganyan, yung mga ganyang style, no, ay walang kaukulang permit. Maaari naman daw na i-post yung mga paninda sa online, pero yung buyer kailangan pumunta doon sa physical store nitong nagbebenta para personally ma-check niya yung quality ng mga ibinebentang paputok nitong mga nagbebenta na may mga kaukulang papeles. Ali? So, dumaan doon sa requisitos, no? Kumuha ng permit at masusing ini-inspection yung tinda niya. Pero ang hinahanap yata, correct me if I'm wrong, kung matatandaan ko, tama, hahanapin yung PS mark doon sa binibili, no, na paputok. Tama ba, Mar?
Yes, Ali, yan ang katunayan na dumaan sa pagsusuri ng mga otoridad, yung mga ibinibentang paputok. At patunay yan na yung mga paputok na may PS mark ay yari dito sa bansa dahil mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng batas yung mga imported. Lalo't sa kasalukuyan may mga natatanggap na report ang mga otoridad na may mga ini-smuggle, na mga imported na paputok galing sa ibang bansa papasok dito sa bansa. So sa pamamagitan ng pagtingin sa mga PS mark, malalaman natin na locally made. At yan daw dapat ang tangkilikin dahil yung mga imported hindi raw sigurado o hindi dumaan sa pagsusuri kaya maaari na mauwi sa aksidente yung gagamit at yung mga tatangkilik dyan. Ali? Wala bang nilalabag yung mga bumibili naman online ng mga paputok? Ali, sa ngayon, hindi pa mabangge o masabi ng mga otoridad kung may pananagutan din ba sa batas yung mga bumibili. Pero sa ngayon, ang ini-entrap nila yung mga nagbebenta. Wala pa so far nahuhuli ng mga buyer, no? Dahil ang entrapment operation, ang nagpapanggap na buyer dyan, no, para ma-consummate itong mga operation, mismong mga pulis. No? Nakikipag-meet up sila, nakikipag-chat sa online at magkakasundo sa presyo at saka ikakasa itong entrapment operation. At tama ba pagkaalala ko, Mar, na dapat ang bebentahan ay 18 anyos at mas matanda pa? Pag nagbenta sa mas mabata sa 18 anyos ay labag, ano? Tama ba yung pagkakaalala ko? Yes, Ali, kailangan nasa hustong gulang yung mga buyer. Kaya nga hinihikayat o dinidiscourage yung bentahan ng paputok dyan sa online dahil hindi mo personally makikita yung buyer mo. No? At the same time, hindi mo kilala kung sino yung seller. Kaya nga hinihikayat ngayon ng otoridad na magpunta kayo doon sa mga lehitimong store, yung mga physical store. Lalo dyan sa Bulacan, no? Na kung saan sama-sama at isang pwesto yung mga nagtitinda ng mga legal na paputok. Ngayon man, meron daw na nabigyan naman ng permit sa iba't ibang lugar. Yun yung ini-issue naman ng permit para doon sa mga retailer ng mga paputok na kinuha din nila doon sa mga lehitimong distributor nitong mga legal na paputok. Ali. Okay, maraming salamat. Nag-ulat live, Mar Gabriel. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.